Broadcasting live from the DCD compound. Maharlika Highway, Tayabas City. Power 5,000 watts. Frequency 96.7. Format classic and contemporary. News and information. The hottest FM station in the region. This is Destiny Radio. At your service. .7 Destiny Radio. Saya lang! Saya lang! Mga damuhong apo. Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. Yung high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka ng gagawa ng yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, drummer na. Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Happy Friday, people, mga ka-Destiny. Kamusta? It's October 17, 2025. Araw po ng Biyernes. And you know what it is, guys. Every Friday, may nagaganap na kakaibang episode sa istasyon. It's once again, people, another episode of our program, our show. Sa atin to eh. This is Homegrown, people. This is your home, their stories on air. Nakakatuwa, guys. We're down to our 15th episode pag-start nitong Homegrown. Biruin nyo yan, naka 15 episode na tayo. Iba't ibang story na ang ating napakinggan from candidates of a beauty competition hanggang sa mga business owners, mga artist, ibang klase. Nakakatuwa pong mapakinggan ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking mga personalidad dito sa Quezon. And right now, people, pinagbigyan tayo. Come on. Who would have thought meron tayong makakasama sa programa? This guy is also a DJ. Disc jockey din po ito. But what he do is he electrify people with his music. Meron kakaiba tong story kaya sobrang exciting ng episode na to eh. Kasi this guy actually isa na siya sa mga pinagmamalaking DJ dito sa Quezon eh. Dinadayo na to ng Manila, guys, at pinupuntahan na to ng mga tao. And you know what's interesting? This guy started mixing his tracks on a tablet. Lumaban siya ng competition at tara, alamin natin kung anong kwento nito ng ating magiging kasama. Ladies and gents, without further ado, I have here on the show the one and only Renz Elma. Hello, Kuis. Magandang hapon. Magandang hapon. Kumusta? Okay naman. Medyo malamig. Sarap. Wala kang gigs ngayon? Later at 12 a.m. Mamaya. Nakawalan ka pa ba ng gig? After mong makilala bilang isa sa pinakamagaling na DJ dito sa Quezon, nakawalan ka pa ba ng gig? O you just choose not to go to a gig na lang? Pag minsan? Pahinga na lang. Pero minsan kasi malayo, hindi ko makakuha yung iba eh. Wait lang. Ano na yung pinakamalayong gig na napunta mo? Palawan. Palawan, was it a beach party, something like that? Club, pero it's beside the beach then, yung club na yun. Parang ganun. Hindi eh. Pero next month siguro, November. Meron babalik ako El Nido. El Nido naman, biruin mo yun. Tell us about your story, Kuis. Paano ka nag-start sa pagdi-DJ? Musikero dati.
when you say musikero, ano yan, instrumentalist ka ba? O Banda ako dati. nasa banda ka before? Anong genre ng banda nyo? Metal eh. Okay. Ano daw? Kailan to? Kailan tong pagbabanda mo? Anong mga taon to? 2009. Tapos, until 2009. 2011. Until 2011. 2009 hanggang 2011, nasa banda ka. Metal. Anong piniplay mong instruments doon? Isa ka bang vocalista o nasa instrumentals ka? Gitarista ako eh. Gitarista ka. Lead or rhythm? Lead. Nagli-lead guitar ka? Okay. So, paano ka naman, paano nag-shift yung passion mo from doing band papunta sa pagdi-DJ? Ang kwento kasi nito, may mga friends kami, tapos yung isang friend namin, inaya kami mag-club dati sa Manila. 16 years old pa lang ako nun. Okay. Nag-provide sila ng fake IDs namin. Para makapag-club? Oo. Oo, kasi underage 18 dapat eh. Oo. So, gumawa sila ng fake IDs. Hindi naman McLovin ang pangalan ng IDs nyo? Hindi naman. You guys know that movie? Hindi naman si McLovin. Okay. Tapos yun, first time namin dun sa sa Hive eh. Sa Hive sa Manila? BGC. Sa BGC. Close na siya ngayon eh. Yung time na yun, nandun na kami Grabe yung vibe. First time ko makapanood ng DJ. Especially for a 16-year-old. First time ko makapanood ng club DJ. Ayun. Sabi ko, gusto ko din maging ganan. Nalimutan ko na yung name ng DJ eh. Pero na-inspired ka sa kanya before. 16 years old ka at anong taon to? Nasa banda ka pa noon? Nung mga panahon na yun? Nasa in-between. Nasa transition ka na? Oo. Anong year yon? Yun nga yung 2012. 2012 na siya. 2012. Oh, okay, palabas ka na ng pagbabanda noon. Pero let's go back a little bit. 2009 nagbabanda ka na. Ilang taon ka noon? Kasi 16 years old, 2012, 16 years old ka eh. Ilang taon ka nag-start magbanda? Matagal na eh. Elementary pa lang ako eh. Elementary pa lang. Are you meron ka ba mga family member na into music din talaga? Yung panganay kong kapatid. Panganay mong kapatid, nagbabanda din siya? Siya yung una mong inspiration? Paano? Anong nangyari after mong ma-inspire dito sa DJ na to, nang 16 years old ka? Paano ka nag-start sa pagdi-DJ na? Anong mga naging next move mo? Na okay, you told yourself gusto mo maging DJ, gawa nung napanood ko na yan. Ano yung mga naging next move mo? Nakinig ako ng mga electronic music eh. Mga EDM, dubstep, mga ganon. Tapos, yun. Nanood ako ng mga set. Na-curious ako paano nila ginagawa yung mixing eh. Ayun. Then, titry ko. Naghanap ako ng mga app na pan-DJ eh. Mga application? Oo. Sa Android tablet yan. Android tablet. That's kind of interesting. Kagaya nga nung binabanggit natin kanina. Kasi if somebody would go to a club right now, they would see a turntable na eh. Diba? Yun yung gamit nilang pang mix at pang play ng music nila. But way back then, nag-start ka using a tablet, dun ka nagmi-mix. Paano? Mahirap ba siyang gawin? Anong pinagkaiba niya? Paano yung Anong pinagkaiba niya sa turntable? Gaano siya kahirap pag sa tablet mo siya ginagawa? Hindi ko siya masabing mahirap kasi doon ako una natuto eh. Never ako nakahawak ng pan-DJ in the first place eh. Yung talagang tablet talaga yung una ko nahawakan. So, para sa akin, ang dali niyang gawin. Okay, what you're trying to say is, since nag-start ka sa pagmimix sa tablet, nung nag-transition ka sa turntable na, sa gamit talaga ng mga professional DJs, hindi ka na nahirapan? Hindi na. Parang mas basic na sa'yo. Parang mas dumali kasi actual mo nang hinahawakan yung mga knobs, mga buttons, mga ganun.
That's crazy. O paano? Tapos, from what I've heard, lumabang ka rin ng competition before. Let's talk about that. Tablet ba yung gamit mo nun? Yeah. Bro, tell us the story about that. How did that happen? Paano nangyaring pinasalang ka ng tablet yung gamit mo? And ano nangyari? Kasi nakita dati kasi parang 2017 nata yun, 2016. San Miglite, yeah. Oo. May leg sila sa Lucena. Elimination yun. Naghahanap sila ng mga sasali sa competition. Sabi ko, why not sumali ako? Wala naman nakalagay na bawal lang tablet eh. Tapos yung kakayahan ko nun, parang why not? Pwede naman eh. Ayun, nagtry ako. Nanalo ako nung elimination dito sa Lucena. Tapos, dinala ka sa Manila. Ito ka lumaban. What happened? Tablet pa rin yung dala mo nung nag-Manila ka. Tablet. Bro, okay, what happened? Ano nangyari dun sa Manila naman? Dahil taga Lucena ako, inoferan nila ako ng mag-practice ako ng yung actual. Pero ang layo, Pasay eh. Para makapag-practice, para makahawa ka ng turntable. Oo. Okay. So, anong naging choice mo? Kasi since malayo siya. Sabi ko, hindi, laban ko na yung tablet kasi ang layo talaga. Hindi ko kaya. Kaya mag-practice ng may biyahe pa ako tapos ayun. Ang ano niya parang mangyayari, magkakaroon pa sa iyo ng it's not that you really choose to be, I mean, hindi dahil ginawa mo siya dahil, okay, I wanna be different from other DJs na nako-competition din. Kasi, obviously, you're gonna be different. Everybody will have their own turntable doon sa competition na yan. Tapos ikaw lang yung naka-tablet. Naisip mo ba na naisip mo ba that time na parang disadvantage siya? Disadvantage na eh. Sinabi na rin naman ng nung committee ng competition. Oo. Sabi ko, okay lang. Go lang. How did it, ano nangyari, Kuis? From what I've heard, naging finalist ka doon. Anong feeling nun na everybody has their own turntable, lahat ng DJs doon, samantalang ikaw, naka-tablet ka lang? Nakikurious sila. Pinapanood nila ako. Kung paano nangyayari yung mga tunog. Ayun. Ano siya eh. Nagsalang ako nung parang elimination, sabay semifinals, tas finals. Sa finals ka, dalawa na lang kayo nun. Ibig sabihin kung nanalo ko nung finals, you're going to be the champion. Kami nun. Tatlo kayo sa finals. Pero ilang laban yung ipinanalo mo using a tablet hanggang sa mapunta ka sa finals ng dalawang competition, tapos marami ka ring tinalo nun. I mean, starting from here, from Lucena hanggang sa Manila, hanggang mapunta ka ng finals. Pumukaw ka siguro. I mean, that's for sure. Pumukaw ka ng attention that time. First time nila makakita. First time nila makakita ng nakaganon. Ano naman naging epekto sa'yo nun? After that gig, after that competition, since you've been candy to the eyes of the people back there, nagkaroon ka ba ng mga opportunities? May mga pumasok bang opportunities after ng competition? Tell us some more about that. Wait, ano ko muna yung may mga negatives din kasi yung paggamit ko ng tablet eh. May mga nang hate din. Ganito, tablet lang naman gamit mo eh. Anong mga narinig mo back then? Mga ganun. Mga hindi naman DJ eh. Okay. How did you handle that? Wala. Tuloy ka? Okay lang. Masaya naman magkamera ng mga ganun. Oo. Kasi, little did they know na if you only have the resources, you will have a turntable din. Just like the other DJs back then. Or, diba? That definitely inspire you. Yung mga panahon na yun. Oo. Can you still remember the moment na nagkaroon ka ng sarili mong turntable? Chris, na nagkaroon ka ng sarili mong... maganda yung kwento ko na yan. Okay, let's hear about that. After nung San Mig, yung parents ko kasi nanood yun eh. Dumasil ng Manila. That time, may sakit na yung lola ko noon. Kaya din ako sumali sa San Mig dahil doon sa lola ko eh.
Kasi kailangan namin ng financial nun eh. Cash money yung price da. Oo. Parang 20K ata yun pag nanalo ka. Tapos Sunmig ka nun. Parang ambassador ka ng maging Sunmig. DJ ambassador ka. Ayun. Tapos yun, wala na yung lola ko ngayon eh. Yung time na yun eh. Nakita nung mom ko na nanalo nga ako noon sa Sunmig, pero hindi naman ako nag-champion. Pero may cash prize ka pa din? Wala. Okay. Parang mga yung stuff lang. Then, college ako noon eh. First year college. First year college ka pa nun? Sobrang bata mo pa nun. Nag-drop out ako. To pursue DJing? Sabi ko sa mom ko, bili mo na lang ako ng controller. Ayoko na mag-aaral muna. Ano mo na lang. Yung pan-tuition ko. Okay. Correct me if I'm wrong. Pero naiintindihan ko, your whole family know kung bakit ka sumali dun sa dun sa competition. Kasi gusto mong mapagamot yung gusto mong magkapera pangpagamot ng lola mo. You did that one. Wala kang nakuhang cash prize. And then your lola passed away. Yeah. Your mom saw it. Kumbaga parang nakita niya na okay. Kung nanalo naman tong anak ko, papagamot niya yung gagamitin niya sa lola ko. Yeah. Sa lola niya. And then he bought you a controller. Second hand yun. That time. Wala pa akong laptop nun eh. You also need a laptop for mixing no? Oo. Tapos, ang habang kwento to eh. Let's hear it, guys. We have all the time. Ano nangyari nan? May friend ako na taga Manila nun. Nagre-release kasi ako ng mixtapes. Sa tablet ko. Sa Mixcloud. Tapos yung kaibigan ko sa Manila, lagi niyang pinapainggan. Yung mga mixes mo? Oo. Tapos meron siyang friend doon na roommate niya. Napainggan ng roommate niya yung mga mixes ko. Sabi niya, sino ba yung pinapainggan mo? Pwede mo bang papuntahin yan dito? Tapos, ayun, kinontak na ako. Pinapunta ako doon, na-meet ko siya. Siya si Patrick Rubin. Patrick Rubin. Siya yung runner ngayon. Siya yung unang nagbigay ng gig sa'yo? Hindi. Siya yung nagbigay ng opportunity sa akin. Na-express ko yung music, yung mga music taste ko. Ayun. Tapos nabuo yung grupo namin na No Ego. No Ego. That's a group for DJs. Para siyang mga artists. MC, DJ. Okay. Tapos, after nun, nagkaroon ka na ng gigs? Hindi pa. Okay. Underground pa lang kami nun. Kami yung nagawa ng mga gigs. Tapos, it's just like a collective. Say for example, what you have right now, yung in-house. That kind of a collective, kaya niyang gumawa ng isang party. And then the DJs who's gonna play is yung mga artists under that collective. Ganun yung nangyayari dun sa No Ego nyo. Kayo mismo yung gumagawa nung event. And you guys are underground. Pero by being an underground kasi, here's on my perspective and I think it's right, na ang nangyayari kapag you're in an underground music scene, you're playing who you are Kumbaga, you're not playing for the people You're playing kasi ito yung tipo kong music, ito ako. So, I think mas nahasa ka dun. Anong mga nangyari? Given na meron kang ganong klase ng perspective, since alam mo na nasa underground pa kayo, and okay, I'm gonna be free in this one. Mas nahasa ba nun? Mas pinatibay ba nun yung foundation mo pagdating sa music taste mo talaga? Sobra. How did that help you until today, Kuis? Na nag-start ka sa ganan? Wait, paulit. Paano ka natulungan? Kasi you're a very good DJ. I mean, I've attended a lot of your gigs already. At pag ikaw na yung nakaset, pumapalibot na yung mga tao dito sa atin. Now,
ibig sabihin lang, alam nila na you're a skilled DJ na eh. Alam namin na you're a very skilled DJ na eh. Now, hearing your story na nag-start ka as an underground DJ, na may perspective na, okay, I'm gonna play the music taste na ipi-play ko yung music ko, kung sino ako. Paano ka naman natulungan na doon ka nag-start? Hindi ka naging people pleaser in a way. Naging DJ ka na piniplay yung sarili mong music. Paano nun shape yung pagiging malakas na DJ Renz ngayon? Nagsimula kasi akong solo lang talaga eh. Like yung mga pinapakinggan ko music, wala naman nagtulong sa akin eh, kundi sarili ko lang eh. Until na ako na yung pwedeng tumulong, tinulungan ko na yung mga iba. That's kind of good. Kasi kung alam mo yung struggle ng starting artist eh, no? Kasi you've been there and you've struggled din, nag-struggle ka din. So alam mo nakikita mo sa mga artist, sa mga bagong DJ kung ano yung struggle na pinagdadaanan nila just because galing ka din doon. Yun nangyayari. Now, guys, let's talk about that. Kasi bumuo kayo ng collective dito sa Quezon eh. Yun na nga yung in-house records. Yeah. Oo. In-house records I think it's composed of Kiko, Seth, Yonen, at ikaw. Anong mission ng ng in-house collective na to? Kasi kayo lang yung collective dito sa Quezon eh, collective of DJs na may ganung klase ng init pagdating sa movement na ginagawa nila. Anong mission ng in-house records pagdating dito sa Quezon? Ipakalat ng underground culture. Underground culture. Yeah, kasi yung maghanap ng ano yun? Puro kasi mainstream masyado dito eh. So, yung mag-create kami ng community na gusto yung mga gantong type of music lang. Yun. Let's talk more about that term underground quiz. Anong ibig mo sabihin sa pagiging nung sinabi mo na mas palaganapin natin yung underground culture when it comes to DJs, anong ibig sabihin mo nun sa underground? Is that something na yun na nga, yung meron lang certain group of people na makakagusto sa music na to? Yung community. Yung community. Kumbaga, it's the connection na gusto nyong buuhin sa tao. Yung mga okay, magpe-play kami ng certain type of music and then magugustuhan to ng mga tao makakagusto. Pero pag hindi namin kayo pipilitin dito. Okay lang. Hanggang sa ang mangyayari is dumami, makita ng mga tao na okay, that music is my type. Hanggang sa maging community sila. Oo. Ano nang nangyari ngayon sa in-house records? Nakailang gigs na kayo, nakailang party na yung nagawa nyo? At kumusta yung mga parties na yun? Sila Kiko may mga sila eh. Mga specialty eh. Like sila yung nagigig sa mga wine party. Mga birthday ba na gusto lang ng vibey music. Hindi talaga yung party na ang sakit sa tenga. Yun. Specialty nila yun. Ako That's kasi true. maingay eh. Bugbugan talaga pag eh. Pero kaya ko naman mag-adjust. Like, wedding party, ganun. That's another perspective Kasi lalo na sa mga nakikinig ngayon, sa mga hindi masyadong aware sa kung anong ginagawa ng mga DJ. There are genres din para pagdating sa mga DJs, 'di ba? Kumbaga merong 40 yung amapiano, merong 40 yung electronic. May mga ganun So, and at the same time, merong mga DJs na nagpi-play sa mga private party, birthdays. At depende yung piniplay nila doon. Say for example, it's a wedding. Depende rin sa gusto ng tao depende rin sa gusto nung lugar. Kumbaga, the music that they will play is something na vibe lang. Depende rin sa venue. Sa age nung crowd. Yun. Here's the thing. I've watched a movie. Kuis, limot ko na lang yung Ay, baka yun yung kaya, Okay, alam mo na kagad. Oo. Kay Zac. Zac Efron. Movie ni Zac Efron. Limot ko na yung title. Napanood ko siya. Na,
ang sinasabi dun sa movie, there's science eh. There's science. Yung heartbeat ba? Yung BPM? Explain. How do you handle that? Kasi, din nga, sabi, there's a science to controlling people at a party eh. Parang kayang kontrolin ng DJ kung ano yung nararamdaman ng kung anong energy yung dapat ibigay ng mga tao na nasa isang party. Anong understanding mo dun, Kush? Is that something na ginagawa mo din? Do you use science to uplift the energy of people in a party? Pasimplihin na lang natin. Okay, let's hear about that. Halimbawa, crowd ako. Uh-huh. Customer ako ng club. Kakapasok ko pala ng club. Mm-hmm. Isipin mo, anong gusto mong marinig? Party agad? Di ba hindi? Mag-pre-game ka muna, mag-iinom ka muna. Hanggang uminit ng uminit. Parang ganun siya eh. Bukod sa meron kang understanding na okay, there's science to it. Pwedeng dahan-dahanin natin sila, wag natin sila agad pagurin. Bukod doon, nakatulong ba yung experience mo sa sobrang dami mo nang nagawang gigs? Nakatulong ba yung experience na yon? Na okay, ito talaga yung nangyayari. Kumbaga nagkaroon ka na ng trial and error at napatunayan mo na siya na ito talaga yung nangyayari sa mga gigs. Nakatulong ba yon? Yung sa sobrang dami. Kumbaga experience-wise, masasabi mo ba na it really happened? Na ito talagang effective pagdating sa mga crowd? Oo naman. Pero, ang tagal eh. Matagal bago mo siya na Oo, nito lang din ako natuto eh. Mga 3 years. 3 years ago. Kasi nag-quit ako 5 years eh. Okay. After mo yan mag-underground, after ng competition, napunta ka sa underground, nag-quit ka. Oo. After nasa Manila kasi ako, wala ako dito eh. Uh-huh. Nag-quit ako noon kasi sobrang na-exhaust na ako sa music, sa scene. Nag-produce ako ng banda, solo artist. Banda? Nag-produce ako ng music ko mismo as a solo artist. Nag-perform ako ng solo lang ako. That's an interesting story. Let's spark that one. Balikan natin yan ng marami tayong nalalaman na kwento tungkol kay Renz Elma, guys. All that we know is that he's just a DJ na gumamit ng nag-mix ng kanyang mga tracks using a tablet. But right now, nalalaman natin na he's been in a band. He's been a solo artist. Mamaya, masalungkatin natin ang kwento ni Renz Elma. We'll just take a very, very quick break at sa ating pagbabalik, kasama pa rin natin itong DJ na to. Guys, diyan lamang kayo. Magbabalik po kami. Hello. Hi, my name is... Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. Yung high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka ng gagawa ng master. Kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining, from the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. Mahirap kasi dyan. Hindi mo may express. Tapos ako makulit ako sa bahay, parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. Welcome back to 96.7 Destiny Radio, people. 6:07 PM oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 7 minuto na makalipas ang 6:00 ng hapon. Welcome back to Homegrown and we are still with Renz Elma, people. What's up, Kuis? Okay ka ba dyan? Yes. Ayan, lalamig. Medyo. Buti naka-sweater ako. Buti naka-sweater. Saying, have a nice day. Kuis, let's go back. Kanina, ayan, let's go back where we left off. Kanina, binanggit mo na nag-ano ka din, pinuntahan mo din yung lugar ng pagiging solo artist. Anong ganap mo doon? Are you releasing songs na ikaw yung nag-produce at ikaw din yung kumakanta? What's that? Hindi ako nakakanta. Para siyang ambient. Okay. Ambient music. Post-rock. Post-rock. Tas walang vocals. Saan mo doon ni-release, Kuis?
SoundCloud. Nasa SoundCloud siya. Have you ever think of something like collabing with an artist since nagpo-produce ka na ng music eh? Ginawa mo ba siya before? Nag-produce ka ba ng isang music para sa isang artist? Meron, may mga nakakolab ako. Mga friends din eh. Anong nangyari? Pinagpatuloy mo ba siya o ito yung after mo mag-stop for 5 years. Ito yung ginawa mo. Anong naging buhay mo naman nun? Kasi okay, na-exhaust ka sa sa clubs, sa booming music. You decided nag-decide ka na okay, bahay muna ako, puproduce ako ng music, ambient music. Ano naging buhay mo naman nun? For 5 years ha? Nag-sari-sari store ako. Nag-sari-sari store ka sa Manila ba to o dito? Sa Lucena. Dito sa Lucena? Oo. How's the life of that? After mong mahinto sa pagdi-DJ? Masaya, sobra. Nakapahinga ka noon, nakahinga ka. And then, pero still nagmo-music ka pa din eh. Hindi naman mawawala eh. Let's talk about that, Chris. Ano para sa yung music? Kasi you've been all around eh. You've been a musician. You've been a rockista. Metal pa nga eh. You've been in that world hanggang sa naging isa kang club DJ. Nag-produce ka din ng music, ambient music. Anong music para sa'yo, Chris? Anong ibig sabihin ng music para sa'yo? Parang hirap sagutin eh. Ang daming ibig sabihin eh, no? Daming pwedeng ibig sabihin. Di na, para siyang di na kayang mawala eh. Mawala. Oo. May naaalala ka pang araw na dumaan na hindi ka nakinig sa music? Nangyayari pa ba yun? Hindi na. Kahit nung 5 taon na, kahit nung 5 taon na natigil ka sa pagka-club, sa pagdi-DJ sa isang club, araw-araw ka pa rin nakikinig ng music. Kahit sa CR no? Kahit sa biyahe. Araw-araw no? Music is really in you. Ibig sabihin lang, pumapalab na talaga sa yung music. Since bata pa naman talaga eh. Na doon na hindi mo ma-imagine buhay mo na wala music. Pinakauna ko nga palang ginawa through music ay nag-rap ako. Okay. Ito na yon, nagvo-vocals ka na dito. Nag-rap ka din talaga. Yun yung pinakauna, batang-bata pa lang ako nun. Before ka pa nito magbanda? Oo. Okay, that's interesting. Paano ka naman naging interesante sa naging interesado sa pag-rap before? May tito kasi ako na hip-hop eh. Who's that? Si Kuya Gerard. Nasa Macau na siya ngayon eh. Oh. Na-influensyahan ako niya ng hip-hop. Mga yung pag-rap, binigyan niya ako ng yung cassette player. Doon ka pagre-record. Ang tagal na nito, guys. Imagine, sa cassette siya nagre-record. Anong taon yan, guys? Mga 2000, 2001. Okay, ano nangyari? Doon ka nagre-record sa cassette? Nagtatry ako mag-freestyle nun eh. Freestyle pa? Yan, pero hindi naman siya hindi naman ako nagtutok sa kanya masyado. Tapos yun, naging metal na yung nabanta ka na sa banda. Yan, music talaga no? Parang tinadhana ka talaga para dyan sa pag-music. Kasi since bata ka napunta ka na sa music, doon ka na namulat eh. Now guys, let's go back a little bit. Kasi after mo nung competition sa San Miguel, using tablet, 'di ba? Nagkaroon ka din ng another competition, and this time meron ka na talagang controller. It's in the Pioneer competition. Tell us the story about that naman okay, na-experience mong sumali sa competition ng naka-tablet. And then finally, another competition came up at meron ka ng controller. Tell us the story about that naman. Yun yung time na, yung Pioneer, 2017 nata, 18? Parang ganun. Yun yung time na ready na ako, kaya ko nang ipapanalo to. Kasi may gamit na ako eh. Then, umabot din ako sa finals that time. Pero sobrang galing kasi nung kalaban ko eh.
Okay. Pero you still made it into finals that time. First runner-up. Nag-first runner-up ka na. Sa Pioneer to, saan naman to ginanap? Sa Urban QC. Sa QC naman. Pero ang maganda kasi dito, I think kasi when you're pag napupunta ka sa mga competition, nasasama to sa portfolio mo eh. 'Di ba? And then at the same time, nagkakaroon ka ng mas maraming opportunity to be invited sa mga parties, to do gigs. Yun yung naging pinakang perks mo doon. Isa ba yun sa mga naging perks mo sa pagsali ng competition? Oo, connections din. Connections, Kung gusto mong makilala ka, ma-express mo yung sarili mo. Kasi ang hirap pag that time hindi ngayon. Kasi madali na ngayon eh. Pwede ka na mag-gig pag marunong ka lang mag-mix. Dati kasi ang hirap humanap ng gigs eh. Lalo na taga dito sa Lucena, tapos wala pa dating mga club eh. Mga bar dito na natanggap ng DJ. Sa Manila lang. Ayun, kailangan mo talaga magpakilala muna. Tapos makilala ka ng mga community doon para makakuha ka ng gigs. And at the same time, I think that's very important eh. Kasi ito yung hindi naiintindihan ng marami. And I think that's one of the things na ginagawa nyo when it comes to your movement pagdating din sa collective nyo. To tell people that these DJs are not just DJs, they're also an artist. Mga artist sila. Mga artist kayo. Individual artist kayo. Kumbaga, kaya nga may sarili kayong genre eh. And when you say isa kang artist, you're also building connections with your audience eh. Sa mga nakakapanood sa'yo. And I think that's important eh. Sobrang importante niya. And it manifests sa mga gigs eh. Na kapag si DJ is meron ng certain connection sa crowd, mas madali yung pag-uplift ng party eh. 'Di ba? Gaano ka-importante naman para sa iyo na nagbi-build ka ng connections dun sa mga tao? Sobrang importante 'yun kasi once mag-play ka ng halimbawa, nag-play ka ng mabigat, tapos nagustuhan nila. Next time may mga na 'yun eh. May sunod na agad 'yan eh. Aabangan na nila. Something like that. Doon ka nila makikilala like, yung DJ na yan, iba't iba yung tunog na yan. Pakinggan mo yun, baka mag-play yan ng mga hindi mo pa naririnig ko, ganun. Yung parang, okay, gugulatin na naman tayo nito. Parang aabangan nila. And at the same time, it's something na pine-prepare mo na rin yung sarili mo. Kasi knowing na, meron ka ng understanding na, okay, nung una, tumatak na sa mga to, nagulat ko sila eh. Kumbaga, sa susunod, maghahanap ulit itong mga to. Paano ka naman nagpe-prepare sa ganun, Kuis? Kasi, palagi ka bang may bago every gig? Meron. Lagi. Is it something na nilagay mo sa sarili mo na, okay, every gig, kailangan may bagong mapapakinggan sa akin yung mga tao? Was it something nilagay ko na sa sarili ko yung laging ganun. Laging ganun. So, ibig sabihin, wala ka ring tigil talaga sa pag-mix at sa pag-create. Oo. Parang siyang mandatory na eh. Parang yun yung way ko na ina-express ko yung sarili ko as a artist. Laging kailangan may bago. May bago lagi. Speaking of that, Kuis, gaano ka kadalas nagbi-mix? Boss, isang araw, kailangan ba meron kang magawang bago? Sa weekly naman ang dating. Nag-e-edits ako, hindi ako nag-practice ng mix eh. Okay. Like anong ibig sabihin mo doon pag nag-i-edit ka? Para siyang producing na din. Tapos, paano ba sabihin yun? Nag-create ng bago lagi na para magulat yung mga tao. Like ako din, nagugulat din ako pag nakabuo ako ng mga kantang hindi mo rin ini-expect nung una. Paano naman yung process mo, Kuis, pag nag-mix ka? Paano pag nag-i-edit ka, ano yung process mo? Kailangan bang maghanap ng mga bagong songs? Bababad ka ba sa Spotify, sa YouTube? Tell us the process. Paano ka nag-create ng mix mo? Naghahanap muna ako ng mga bagong labas, naka-songs.
Like, parang every other day or minsan every day, pag may lumabas, pag wala naman akong makita, nanonood ako ng mga live sets sa YouTube. Mga favorite artist ko. Tapos, nagpapa-inspo ako sa kanila na, uy, parang may naisip akong song tapos yung pinili niya, ganun din. So, gagawin ko din siya. Pero ibang version. So, yun. Parang inspo lang dun sa mga favorite kong artist. Maraming parang nagiging meta na din ngayon yung pagdi-DJ talaga eh. Kumbaga, marami akong friends, marami akong nakikita na they're not doing gigs, pero nag-i-invest na sila sa controller. They really wanted to learn kung paano mag-mix, paano mag-DJ. What's your advice for those people, Kuis? Since I think isa ka sa mga pinakatamang taong dapat pakinggan ng mga nag-uumpisa na to. Kasi you've been there. Sabi nila, you started from the bottom eh. Pagka-imagine, you've been mixing songs, you've been mixing tracks in a tablet hanggang sa tumabang ka ng competitions. Parehas kang napunta sa finals. You've been there. You've been in the bottom. What do you wanted to say dito sa mga taong nag-start pa lang sa pag-DJ? Gusto, nai-inspire na mag-DJ. Pakita nyo lang kung sino kayo. Okay lang naman ma-inspo sa mga idol nyo. Pwede nyo naman gayahin pero gawa din kayo ng sarili nyong style. Like yung mga genre nyo, kung ano yung way of mixing nyo. Kung alam nyo sa sarili nyo na kayo lang yung gumagawa nung ganan, tas wala pa kayong kilalang gumagawa nung ganan, kayo lang yung nakagawa pa lang nun. Kaya tuloy nyo lang. Be unique eh, no? Oo. Sabi nga nila an idea is crazy until it works eh. Diba? Badu yan sa umpisa, pero pag nag-work yan, magiging trend yan. That's it. Just be yourself, kumbaga. Guys, another question. What do you think, ano sa palagay mo yun? What makes a DJ a good DJ? Para sa'yo. What makes a good DJ a DJ? What makes a good DJ a good DJ? Para sa'yo. Anong sikreto ng isang magaling na DJ? Basics. Kung marunong siyang mag-basics. Like, alam niya yung mga basic ng pagdi-DJ. Hindi yung sobrang daming ginagawa na wala namang nangyayari. Yung mga simpleng transitions ba na malinis. Tapos, alam nila yung limit ng volume, mga ganun. Kasi, karamihan sa mga napapanood ko, pag malakas lang, akala nila pag malakas lang maganda eh. Oo. Pero di nila alam, sakit sa tenga. Yun, yung mga lang, basics lang yun eh. Kasi iba nagja-jump agad sa mga party songs eh. Like, pukpukan na agad eh. Beginner, kakasimula pa lang, pukpukan na eh. So, mas maganda pa din yung enjoyable talaga yung music. Could be a party song, pero hindi siya dapat sumasabog sa tenga. Something like that. May tenga ka pa rin talaga. Yan. I think that's it. Yun yung pinaka-importante. Kailangan maganda yung pandinig mo. In a sense na dapat nararamdaman mo kung sobra na to o kulang pa. That's very good. I think that's very important eh. Ikaw, Kuis, let's go to this apart. Marami ka ng gigs na napuntahan. For example, sa Manila, anong mga sikat na clubs na napuntahan mo doon? Na pagigan mo? First time ko mag-gig gamit yung tablet sa The Fort Aracama. The Fort Aracama. Wala ka pa nung controller? The Fort Strip, yung giba na ngayon yun eh. Wala pa akong controller nun. Paano nangyari, Kuis? Kasi
magtataka din yung mga tao. For sure. Kasi all this time na nakikita nila mga DJ may bit-bit ng mga controller. But ikaw, at saka ang bata mo pa nun, nag-gig ka using a tablet. Anong naging reaction ng mga tao? Nandun sila sa table, nakaganon sila. Tinapanood ka nila. Anong ginagawa mo? Oo. Ano mga nangyari pa? Sobrang curious yung mga tao talaga eh. Like, anong pang ginagawa nun? Kasi dun lang sila nakakita ng gano'n. Ikaw naman, para sa'yo, paano mo hinandle yung sarili mo dun? Kasi, kagaya na banggit mo, that was your first gig. Bata pa ako eh. Kinakabahan ka ba noon? Ano ba? Kasi, may ugali kasi akong dali lang ng dali. Sobrang confident mo that time. Hindi naman overconfident. Pero you have what it takes feeling mo. Kumbaga, kaya ko to. Dapat naman ganun talaga eh. Isa. Kasi wala namang mawawala kung susubukan mo yun. Mas may mawawala sa'yo pag di ka sumubok. That's true. So you have that thinking until today ba? Yung pa din yung pinaniniwalaan mo. And that, I believe, takes you to places eh. Pag meron kang ganong klase ng perspective. Would you agree, Kois? Since meron ka ng ganong perspective simula pa lang, saan ka dinala ng ganyang klaseng perspective na okay, you have to believe in yourself? Sa magandang circle. Magandang circle. What do you mean by that? Nasa magandang circle ka, anong ibig sabihin nun sa'yo? Anong meron sa circle mo ngayon? Marami akong circle. Marami akong group ngayon eh. At yung mga yun, mga tamang grupo yun. Oo. Dinadala ka ng ganong klase ng confidence sa mga ganong grupo. Oo. Kasi, ito, naniniwala ako, you're gonna find your own people eh. Kumbaga, kung dinala ka ng ganong klase ng confidence dun sa mga grupo na yun, ibig sabihin, yung mga tao na nandun sa grupo na yun, they have the same confidence. Kumbaga, nagkakaintindihan kayo. May pare-pares kayong wavelength. At yun yung mga tamang tao para sa'yo. Diba? Ang kulit lang eh. Palagi ko ito sinasabi sa kapag nasa radyo tayo na you're not gonna be everybody's cup of tea. Ibig sabihin, hindi ka magugustuhan ng lahat. Pero hindi ibig sabihin, walang mga tao makakagusto sa'yo. Kung walang nakakagusto sa'yo ngayon, baka wala ka sa tamang lugar. Oo. Kailangan mo lang pumunta dun sa lugar kung sa may makakaintindi sa'yo. And yun yung meron kasi mula pa lang. And look, kung saan ka din nila nun. I mean, sobrang dahil mo ng gigs na napuntahan. 2 competition na yung sinalihan mo at naging finalist ka nun. Now, guys, I have to ask this. Kapag ka nagkaroon ulit ng isang competition, are you still on it pa? Balak mo pa rin ba ulit sumali sa competition? Hindi na. Hindi na. Why is that? Wala na akong dapat patunayan eh. Masaya na ako eh. Ano yung mga natutunan mo, Chris? Bilang isang artist at bilang isang tao doon sa mga pinagdaanan mo sa DJ life mo, sa mga competitions, and kung paano ka nagsimula, the tablet thing. Ano mga natutunan mo bilang isang artist at bilang isang tao? Natutunan ko maging consistent. Tapos tutunan ko din makipag-usap sa mga tao na yung mga connections, mga network, networking. Kasi yun ang pinaka-importante sa DJ industry. Kailangan mo makipag-communicate eh. Hindi lang basta play ka lang ng play. Kailangan nagbibuild ka ng relationship sa mga tao. And when you say relationship, it has to be genuine. Meron din naman hindi. Pero kailangan mong i-ride talaga. Kailangan mo makipag-plastikan. In that kind of way. Oo. Sa iba, mga ganun. That's very interesting. So, kaya mo ba siya... lagi. Sorry? Be nice lagi. Be nice. Oo. Be nice. As much as possible no? Maging mabait ka lang sa lahat. Kahit ayaw mo yung tao. It's like, I think kapag kasi sinabi mo kasing artist ka, it's more like you're trying to be a salesman eh.
Kumbaga, ibinibenta mo yung sarili mo kasi you're the business kapag ka-artist ka. Ikaw yung product. Ikaw yung product. So kung meron kang gustong benta, alam nga namang walang hiyain mo sila, di ba? In a way. Okay. That makes a lot of sense. Okay. We have learned a lot from this guy. Yun na nga. Dati napapanood lang natin to sa clubs, not knowing his full story kung bakit ganito siya kagaling, kung bakit ganito to ka-confident. But right now, guys, this guy graced our station at napakinggan natin ang story niya. Maraming salamat, Chris. Ibang klase. Now, for my last question, Chris. What do you wanna say naman sa mga taga Quezon? Since andito yung collective nyo, you wanted to do something with the underground thing. What do you wanna say to the people of Quezon naman when it comes to sa music nyo, sa DJ, or anything you wanted to say about them? Supportahan nyo lang kami. Hindi kami titigil. Anong mga kailangan naming abangan? Kay Renz Elma at sa yung collective. Abangan nyo yung gig ko sa October 31. Okay, let's promote that. So, October 31, saan yan? Sa Bayleaf, BGC. Oh, okay. Sama ko yung isa kong collective. Grayscale. Sa Grayscale naman? Yun naman, recorded naman yun. Tsaka Halloween. Halloween party naman. Dito ba sa Quezon may balak ba ang in-house records na Meron. Okay, let's promote that. It's gonna be on November ba o November 1. November 1. May place na ba to? Meron. Saan to gaganapin, Quiz? The usual. Wait lang. Ang usual ko, it's either G District or okay, sa G District na nga. Okay, guys, it's gonna be a good party for sure. Ibang klase pag din yung ginanap. G District is located dyan sa saan nga ba to? Sa Gulang-Gulang. Nasa dulo ng dila ko, guys. Sa Gulang-Gulang, G District. Meron dyan masarap na pagkain at magandang vibe. Doon gaganapin. Anong kailangan i-prepare ng tao? Kailangan mo nila mag-costume. Yep. Wear costume. Mandatory costume. Well, pagka mas malapit na yung event, mas i-promote natin yan. And In-House Records is gonna play on that party. Tsaka, abangan nyo si MC Giro. Yan na nga ba sinasabi. Sino yun? Baka si Batman yun. Alright. Kuis, maraming salamat. Thank you. It's a pleasure. Sobrang interesting ang storya mo. And maraming salamat sa pag-share nito sa amin. For sure, sabi ko nga, marami akong friends na gustong maging DJ and for sure na-inspire mo sila. Saan ka namin matatagpuan? Bukod dito, saan ka ba mas madalas mag-gig? Bukod doon sa paparating mo sa 31. Sa Uno. Sa Barangay Uno, sa Batangas, BGC, sa Alabang, bukas sa Alabang. Okay, ayan. May Facebook si Renz Elma. Yan. Pinapost ko naman yung mga gigs ko doon. Ayan. Ang name mo sa Facebook is Renz Elma, right? Then, pagka gusto nyo maka-attend ng kakaibang party, so yung mapanood ng live set to si DJ Renz Elma, go visit his Facebook. Alright. Yes. Alright, Chris, maraming salamat once again. It's a pleasure. See you around. Thank you. Maraming salamat. Anything you wanted to say sa mga nanonood sa atin? Mahal ko kayong lahat. Sino ba? Meron ka ba gusto i-shoutout? Shoutout sa mga tropa. Yeah. Shoutout to Coffee Press, of course. Maraming salamat, Coffee Press, sa masarap na kape. At before tayo mag-say bye-bye pala, basahin natin yung mga nag-comment. Si Sitan. Ikaw yan, Kuya Dar. Ayan, Sitan. Di yata natin ito kilala. Pero sabi niya sa comment. Ayan. Sabi din ni Harold John, shower out. Sabi niya ganun. Ay. Tropa to, tropa. Tropa yan. Yan, si Kevin Contest, watching from Dubai. You know what? Shout out kay Kev. Siya ba yung binabanggit natin kanina? Yung sabi mong nag-inspire sa'yo na rapper? Hindi yun. Kuis, let's go. Tulungan mo akong basahin to. Ayan, kita mo ba dyan? Ayan, let's start from this one. Si Ian. Ayan, sabi ni Ian.
Master Renz, grabe ba? Yan, sabi naman ni Kit Merle, proud sa'yo, Lods. Yeah, shout out kay Doc Kit. Yan, ito kasunod. Si Papa Chen. Yan, sabi niya. Yun yung mga friends ko sa collective, sa Grayscale. Si Grayscale. Mga taga Santa Rosa yan. Santa Rosa naman. Oh, yung Grayscale, yung other collective mo. Nakasama mo sa 31. Oh, shoutout sa mga taga Grayscale. Yan, si Clint Stoned, sabi niya. Yes, Systematica. Okay. Si Chantel Domingo. Yan. Siya yung tinuruan ko na DJ. Oh. Si Chantel. Nagigig na rin ngayon. Mamaya, nasa Cosmos siya. Oh, nasa Cosmos si Chantel. Sige, bisitahin natin sila mamaya sa Cosmos. Ayan, si Merwin J. Shout out Merwin Bounce. Si Sitan. Ayan, shout sa'yo Sitan. Ayan, siya daw nagturo sa'yo. Yan, si Sir Aja Rafazo, sabi niya, my guy. Ayan, Darrell. Ay, kapatid ko yan. Si Kuya Aja o si ano? Si Darrell. Si Darrell. Si Darrell. Ayan, si Kuya. Ayan, si Harold John. Shout out. Ayan, ganun. Si Kevin Contes. Si May Anthony. Travis V.A. Yes. Ayan, si Mick Reyes. Ayan. Ayan, kilala niya daw si DJ Renz. Ayan, si Flores Sarmiento. Hello, Miss Flores. Kuya Jan II. Si Abion. Kuya Renz Pakis. Si Dakilang Mandirigmang Pengs. Iba pangalan ni Kuya. Ayan. Sino ba? Si Travis V.A. Si Carlito. Ayan. Hello sa'yo, Carlito. Yomar Del Mundo. Si Ashley Yule. Sabi niyo? Mga ano yan. Tropa yan. Mga tropa. Dakilang Mandirigma. Alright. Maraming salamat po sa pagtutok. Once again, nakasama natin sa ating programa si Renz Elma. At ikinuwento ang kanyang DJ life from the start, from the bottom, up to this day. Maraming salamat, Kuya Renz. Once again, it's a pleasure, Kuis. Thank you. Thank you very much. At syempre, maraming salamat din sa inyo lahat na tumutok sa ating episode. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ in the town. At ito, ang ating programang Homegrown. This is your home, their stories on air. Kita-kits ulit tayo next Friday. Makakasama natin another guest on this special episode. Kita-kits, deuces. 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio.